What's up everyone? So this is part 6 of our tutorial about Kotlin. So for today's video, pag-aaralan natin yung null values. So especially, nagagamit naman natin to from different programming language, no? So punta tayo guys sa ating IntelliJ and then mag-start tayo ng coding at pakita ko sa inyo guys yung tinatawag natin na paggamit natin ng null. Okay, so over here, yan. So gagawin ko is mag-define ako ng isang var and then maglalagay ako ng student name. Okay, and then lalagyan ko ito ng value. Okay, lagyan ko ito ng JSON. Okay, so, paano to? Kapag ka-print natin to, hindi ba kapag ang most likely ang gagawin natin possible is kung gusto natin, isalagay natin is equals kay null. Di ba, ganyan dapat? Kaso kay Kotlin, di kasi pwede to. So, si Kotlin kasi isiniiwasan niya talaga na magkaroon ng mga null values doon sa ating mga code. Kasi logically thinking, dapat talaga walang mga ganon. Pero, if ever na kailangan talaga natin na maglagay ng null, so, kailangan natin tong gawa ng solusyon. So, hindi to pwede ng ganito. Okay, so, makikita natin to, like for example, gawa tayo dito ng print, and then, lagay natin yung student name, tapos lagyan natin ng dot, and then marami dito no, kung pwedeng gawin. So, gamit tayo ng lowercase. Yan. So, and then mag-create tayo ng isang var, and then maglagay tayo ng section, student section, for example, and then is equals kay BSIT 5. C. Okay? So, over here, and then mag-print lang tayo. Ito kasi is, okay lang. Print, okay, and then lagay lang natin si student section. So, kapag kailangan natin siyang gawing ng null, simple lang yung ginagawa natin. So, ito lagay natin to ng data type. So, assume natin ang data type niya is isang string. Okay? Tapos mag-accept siya ng isang null value. So, kapag null, yung kailangan natin ilagay, so kailangan lang natin itong lagyan ng question mark. So, automatic guys is mag-accept na siya ng mga null value. So, in here, pwede tayong maglagay, di ba, student section, dot lowercase. Yan. So, kapag nirun natin to, automatic, okay, ayan. Okay, so kasi, ano ba nangyari? So, kasi, section null assertion. Okay, so ayan. So, mali pala, kulang pala to. So, kapag kasi null to, okay, naka-define to as null, kailangan lagyan din natin to ng question mark. Okay? So, I think okay na yan. Ayun. Ayan. JSON and then BSIT5C. Okay? So, kapag null, para maka-receive lang siya ng null, so kailangan lagyan nyo lang siya ng question mark. So, in here, kapag nilagay natin to ng null, pwede na. Okay? So, kaso, kapag ganito itsura, ano kaya yung most likely na i-run niya? Hindi naman siya error, no? So, run natin. Ayun, null yung lumabas dito. Okay? Ang lalabas niya is yung null na value. So, para hindi nga tayo malito, lagyan natin to ng print ln over here and then run lang natin. So, print niya dito yung JSON una. Over here, ginawa lang niyang lowercase. Kaso pala, lahat pala naka-lowercase. So, pakita natin na gumagana yung lowercase natin. Ayan, lowercase pa rin, ano. Kasi, binaligtad niya, naka-upper, pero ginawa niyang lowercase. So, over here, madali lang kapag null values, no. So, lalagyan niyo lang ng data type, tapos lagyan niyo siya ng question mark. So, although may iba pang way, so pinakita ko lang sa inyo, na pwede pa rin na mag-accept kay Kotlin ng mga null values. Pero, again, ang maganda kasi kay Kotlin is talagang gusto niya talagang i-trim down yung paggamit natin ng mga null na value sa ibang variables. Okay? So, ayun lang for this tutorial. So, pag-aralan niyo yan. Okay? So, mahalaga rin yan kasi may mga times na kailangan tumatanggap din tayo ng walang kailangan tumatanggap tayo ng mga null. Okay? So, yun lang for this tutorial. See you guys on the next video.